May mga gabi na kahit tahimik ang paligid, ang isip mo ay hindi tumitigil sa pagingay. Mga alaala, takot, pagkabigo, parang mga tanikala na paulit-ulit na humihila sa iyo pabalik. Akala mo, ito na ang normal. Akala mo, wala nang pag-asa. Ngunit may ginagawa ang Diyos sa katahimikan na hindi mo agad napapansin. Habang umiiyak ka sa dilim, may kamay na dahan-dahang humahaplos sa iyong isipan, pinupunit ang mga tanikalang matagal mong akala'y parte na ng iyong pagkatao. Ang totoo, hindi ka kailanman nilikha ng Diyos upang maging bihag ng iyong mga iniisip. Hindi niya hinayaan na manatili kang alipin ng mga takot at maling paniniwala. Ang mga tinig na nagsasabing hindi ka sapat, wala kang halaga, wala nang mangyayaring maganda. Yan ang mga kasinungalingang gustong wasakin ng Panginoon ngayon. Sapagkat sa sandaling siya'y pumasok sa pinakamasikip na sulok ng iyong isip, nagaganap ang himala ng kalayaan. Marahil hindi mo pa ito nararamdaman, ngunit unti-unti nang gumagalaw ang Espiritu ng Diyos sa loob mo. Iyong mga gabing hindi ka makatulog, iyong mga sandaling parang hindi mo na alam kung bakit ka umiiyak, iyan ay mga senyales na may digmaan sa iyong kalooban at ang Diyos ay nananalo. Hindi mo kailangan pilitin, kailangan mo lang manahimik at hayaang siya ang kumilos. Dahil ang mga tanikala sa iyong isipan ay hindi basta bakal, iyan ay mga kasinungalingang binikis ng takot at ang katotohanan ng Diyos lamang ang makakabasag nito. Isipin mo, ilang taon mo nang bitbit ang bigat na hindi mo naman kailangang dalhin. Ilang beses mo nang pinaniwalaan ang tinig ng pagkadismaya kaysa sa tinig ng pag-asa. Ngunit ngayon, habang naririnig mo ito, may kapangyarihang lumalabas mula sa mga salita, hindi galing sa tao, kundi mula sa mismong puso ng Diyos. Sinasabi niya sa iyo, anak, sapat na. Hindi mo kailangang manatiling bihag ng iyong mga iniisip. Ako ang magpapalaya sa iyo. At sa mismong sandaling iyon, may mararamdaman kang kakaiba. Hindi ito sigaw, hindi ito ingay. Ito ay kapayapaan na matagal mo nang hinahanap. Kapayapaang hindi kayang ibigay ng gamot, ng pera o ng sinumang tao. Ito ang uri ng kalayaang ipinangako ng Diyos sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Ang mga tanikala ng kahapon ay napuputol. At ang isip mong dati magulo ay unti-unting nagiging tahanan ng kapayapaan. Hindi mo ito maipaliwanag, pero alam mong totoo. Ang Panginoon ay kumikilos sa loob mo. Ang mga tinig ng pag-aalinlangan ay napapalitan ng mga salitang puno ng pag-asa. Ang bigat sa dibdib mo ay unti-unting lumuluwag, sapagkat kapag ang Diyos ang humawak sa iyong isip, wala ng kadena ang kayang manatili. Ang mga tanikala ng takot, ng pagkakasala, ng kahihiyan, lahat ay unti-unting natutunaw sa liwanag ng kanyang presensya. Kaya huwag kang magtaka kung sa mga susunod na araw, maramdaman mong may pagbabago. Iyong dating nakakulong sa lungkot, biglang magkakaroon ng dahilan upang ngumiti. Iyong dating pagod, muling makakaramdam ng lakas. Sapagkat ang kalayaan ng Diyos ay hindi teorya. Ito ay isang pangako na ngayong gabi, sa mismong sandaling ito, ay tinutupad niya sa iyong buhay. Ang Panginoon ay dumarating hindi upang pintasan ang iyong iniisip, kundi upang baguhin ito. At kapag siya'y pumasok sa iyong isipan, walang tanikala ang mananatili. Ang pangakong ito ay nagsimula sa puso ng Diyos mismo. Ang Diyos na nakakita kay Adan at Eva nung una silang natakot, nang maramdaman nilang sila'y hubad sa harap niya. Doon unang sumibol ang tanikala sa isipan ng tao, ang tanikalang gawa ng takot, hiya at pagkalayo sa presensya ng may kapal. Ngunit mula noon, ipinangako na ng Diyos na siya mismo ang dudurog sa mga gapos ng isip na nagdudulot ng pagkaalipin sa kasalanan, sa pag-aalala at sa kawalan ng pag-asa. Sa aklat ng Isaiah 33 ay sinasabi, ang taong matatag ang pag-iisip ay iingatan mo sa ganap na kapayapaan, sapagkat sa iyo siya nagtitiwala. Ito ang simula ng pangakong espiritual na nagbibigay buhay sa bawat kaluluwang nabibigatan ng sariling mga iniisip. Ang mga salitang ito
ay hindi basta tula o mabuting paalala. Ito ay deklarasyon ng soberanya ng Diyos sa ating mga kaisipan. Ang konteksto ng pangakong ito ay panahon ng kaguluhan sa Israel, isang bansa na halos mawala ang direksyon sa gitna ng digmaan at pagkatapon. Ngunit kahit sa gitna ng kaguluhan, sinabi ng Diyos na may kapayapaan para sa mga taong matatag ang isipan. Hindi dahil sa lakas nila, kundi dahil sa tiwala nila sa Kanya. Ang mensaheng ito ay malinaw. Ang kapayapaan ay hindi galing sa paligid. Ito ay galing sa presensya ng Diyos sa loob mo. Isipin mo si David habang tinutugis ni Saul. Ang kanyang katawan ay pagod, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang isip ay nakatuon sa Panginoon. Kaya niya nasabing, sa gitna ng kaguluhan, ikaw ang aking kanlungan. Ang kapayapaang iyon ay hindi dumating dahil natapos ang problema, kundi dahil pinili niyang magtiwala sa Diyos sa gitna ng problema. Ito ang puso ng pangako. Hindi aalisin agad ng Diyos ang bagyo, pero bibigyan kanya ng isipan na kayang manahimik habang ang ulan ay bumubuhos. Ang pangakong ito ay patuloy na umaalingaw-ngaw hanggang ngayon. Sa panahon ng mga Israelita, ito ay tinig ng pag-asa. Sa panahon natin, ito ay tinig ng paglaya. Kapag sinasabi ng Diyos na iingatan niya ang iyong isipan, hindi lamang niya sinasabing mawawala ang mga alalahanin. Ang kanyang ibig sabihin ay bibigyan kanya ng bagong pananaw, bagong isip at bagong direksyon. Ang dating puno ng takot ay magiging punong-puno ng pananampalataya. Ang dating mabilis mawalan ng loob ay magiging matatag sa pananalig. Maraming tao ngayon ang nabubuhay na parang bihag ng sariling kaisipan. Ang ilan ay nilalamon ng depression, ang iba ay nalulunod sa kaba at marami ang pagod sa pag-iisip ng mga bagay na hindi nila kayang kontrolin. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang taong nagtitiwala sa akin, iingatan ko sa ganap na kapayapaan. Ganap, ibig sabihin, hindi pira-piraso, hindi pansamantala, kundi buo at tuluyang kapayapaan. Ito ang kapayapaang hindi kayang sirain ng mga balita, ng pagkabigo o ng kahirapan. Kapag sinabi ng Diyos na aalisin niya ang tanikala sa iyong isipan, hindi ito basta kaginhawaan. Ito ay pagbabalik sa orihinal na disenyo ng tao, ang mamuhay na may kalayaan, tiwala at kapayapaan sa piling ng lumikha. Hindi mo kailangang ikulong ang sarili sa mga alaala ng pagkakamali. Hindi mo kailangang paulit-ulit na sakta ng sarili sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Ang Diyos ay nagsasabing, ibigay mo sa akin ang iyong isipan at ako ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. At kung minsan, ang paraan ng Diyos ay hindi palaging madali. Maaaring hayaan niya na maranasan mo ang pagod, ang luha at ang kawalan ng direksyon, hindi upang wasakin ka, kundi upang alisin ang lahat ng tanikala na hindi mo na kailangang dalhin, sapagkat ang bawat pagluha, bawat paghinga ng sakit ay isa ring pagbubukas ng pinto para sa Kanya upang pumasok at ayusin ang mga sugat ng iyong kaluluwa. Ito ang himala ng Kanyang pangako. Hindi mo kailangang maging perpekto bago maranasan ang kalayaan. Sa halip, sa gitna mismo ng kaguluhan ng iyong isip, doon siya dumarating. Ang kanyang presensya ay parang liwanag na pumapasok sa madilim na silid. Hindi mo alam kung paano, pero unti-unting naglalaho ang dilim. At habang binubuksan mo ang iyong puso, unti-unti mong maririnig ang kanyang tinig na nagsasabing, "Anak, huwag kang matakot. Ako ang nagbabantay sa iyong isipan." Ang pangakong ito ay hindi lamang para sa Israel, kundi para sa iyo ngayon. Sa bawat taong naghahanap ng kapayapaan, sa bawat pusong pagod, sa bawat isipan na puno ng tanikala, ang mensahe ng Diyos ay isa, ako ang iyong kapayapaan. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung paano, kailangan mo lang maniwala, sapagkat sa sandaling maniwala ka, ang iyong isipan ay magsisimulang magbago at ang dating kulungan ng takot ay magiging templo ng pananampalataya. At sa pagtatapos ng bawat araw, kapag tila hindi mo pa rin makita ang solusyon, alalahanin mo,
Ang pangako ng Diyos ay hindi nasusukat sa bilis ng kanyang pagkilos, kundi sa katiyakan ng kanyang salita. Siya ay tapat noon, tapat ngayon, at mananatiling tapat magpakailanman. Kaya't kung hinahawakan mo ang iyong ulo ngayon dahil sa bigat ng iyong iniisip, tandaan mo ito. Ang kamay ng Diyos ay naroon na, dahan-dahang inaalis ang bawat tanikala, isa-isa, hanggang sa tuluyan kang lumaya. Sa panahong ito tila mas matindi ang mga tanikalang humihila sa isipan ng tao. Bawat araw, may mga balitang nagdadala ng takot, gera, gutom, karamdaman, pagtaas ng presyo, kawalan ng trabaho. Sa bawat kanto, may taong nag-aalala kung saan kukuha ng susunod na pagkain, at sa bawat tahanan may pusong humihinga ng mabigat na pagod. Ngunit ang mas mabigat sa lahat ay hindi laging nakikita, ang bigat na nasa loob ng isipan. Ang mga tanikala ng takot, pagkabalisa at pagdududa ay mas mabigat paminsan kaysa sa mga problemang panlabas. Maraming tao ang naglalakad ngayon na may ngiti sa labi, ngunit sa loob parang nakakulong. Nakakulong sa mga alaala ng nakaraan, sa mga salitang paulit-ulit na sumasakit, sa mga takot na parang walang katapusan, parang boses sa loob ng ulo na hindi tumitigil. Baka mabigo ka ulit, baka wala ka talagang halaga, baka hindi ka na makabangon. At sa bawat ganitong bulong, mas humihigpit ang tanikala. Ngunit ang katotohanan ay ito, ang Diyos ay hindi tahimik. Ang kanyang pangako ay umaabot sa mismong gitna ng ating mga alalahanin. Sinabi niya, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Tulad ng mga Israelita noon na natrap sa gitna ng disyerto, pagod, gutom at walang direksyon. Marami sa atin ngayon ang nasa disyerto ng isipan. Alam nating may Diyos, ngunit tila hindi natin maramdaman ang kanyang kapayapaan. Nagtatanong tayo, nasaan ka Panginoon sa gitna ng lahat ng ito? Ngunit ang tugon ng Diyos ay malinaw. Ako ang iyong kapayapaan. Kapag tumahimik ka at hinayaan mong pumasok ang kanyang presensya, mararamdaman mo na ang kanyang mga pangako ay hindi relihiyon. Ito'y kalayaan. Sa gitna ng modernong mundo, kung saan lahat ay mabilis at puno ng ingay, mas madaling mapuno ang isip kaysa mapuno ang puso. Social media, trabaho, problema, relasyon, lahat ay kumukuha ng bahagi ng iyong atensyon hanggang sa wala nang natitirang espasyo para sa Diyos. Pero dito pumapasok ang kanyang biyaya. Kahit sa gitna ng gulo, siya ay marunong pumasok ng tahimik. Hindi siya dumarating sa pamamagitan ng ingay ng mundo, kundi sa bulong ng kanyang espiritu. Tingnan mo ako, sabi niya, hindi sa paligid mo, kundi sa loob mo. Kapag sinimulan mong ilapit ang iyong isipan sa Diyos, may mangyayaring hindi mo agad mapapansin. Ang mga bagay na dati mong ikinababahala ay unti-unting nawawalan ng lakas. Ang mga tinig ng pagdududa ay napapalitan ng mga pangungusap ng pag-asa. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay gumagalaw hindi sa labas, kundi sa loob, sa iyong kalooban, sa iyong pag-iisip. Tulad ng apoy na unti-unting nagpapainit ng malamig na bakal, ganoon din ang kanyang presensya. Hindi biglaan, ngunit tiyak at matatag. Isipin mo ang isang ina na walang makain ng mga anak, ngunit gabi-gabi ay nananalangin, Panginoon, Ikaw ang aking tagapagtaguyod. Sa paningin ng mundo, tila walang nagbabago, pero sa loob niya may kapayapaang hindi niya maipaliwanag. O ang isang ama na nawalan ng trabaho, ngunit tuwing umaga ay binubuksan ang Biblia at inuulit, ang Diyos ko ay magbibigay ng lahat ng aking pangangailangan. Hindi ibig sabihin na agad darating ang sagot, pero ibig sabihin ay nagigising ang kanyang isipan sa katotohanan na ang Diyos ay tapat. Kapag pinayagan mong baguhin ng Diyos ang iyong isipan, hindi lamang pananaw mo ang magbabago, kundi ang iyong buong direksyon. Dati, tuwing may problema, agad kang natataranta. Ngayon, natututo kang huminga at manahimik.
Dati, bawat negatibong salita ay parang sugat. Ngayon, natututo kang sabihing hindi iyon totoo. Ang Diyos ang nagbibigay ng aking halaga. Dati, bawat takot ay parang bangin. Ngayon, bawat takot ay nagiging paalala na kailangan mong lumapit sa Kanya. Hindi mo kailangang itago ang iyong pagod. Hindi mo kailangang magpanggap na matatag. Sapagkat ang kapayapaan ng Diyos ay hindi ibinibigay sa mga perpekto, kundi sa mga tapat na umaamin na sila'y pagod. At doon, sa mismong pag-amin na yon, nagsisimulang alisin ng Diyos ang mga tanikala. Isa-isa, dahan-dahan, hanggang sa maramdaman mong magaan na ang isip mo. Ang pangako ng Diyos ay hindi naglalaho kahit pa magulo ang mundo. Habang ang digmaan ay patuloy sa labas, siya ay nagtatagumpay sa loob mo. Habang ang ekonomiya ay pabagsak, siya ang nagbibigay ng kapanatagan. Habang marami ang nawawalan ng pag-asa, siya ang bumubulong, ako ang iyong kapayapaan. Hindi mo kailangang maintindihan kung paano. Kailangan mo lang magtiwala. Dahil ang tunay na kalayaan ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming problema ang mawala, kundi sa kung gaano kalalim ang tiwala mo sa Diyos kahit naroroon pa ang problema. Ngayon, sa gitna ng iyong pagod at mga tanong, tandaan mo ito, ang Panginoon ay hindi lumayo. Siya ay naroroon sa bawat hinga, sa bawat patak ng luha, sa bawat sandali ng katahimikan. Ang kanyang kapayapaan ay hindi nakadepende sa mundo, kundi sa kanyang katapatan. Kaya kapag muli kang kinain ng mga tanikala ng isip, itaas mo ang iyong paningin at sabihin, Panginoon, hindi ko kayang palayain ang sarili ko, pero alam kong kayang-kaya mo. Sapagkat sa mismong sandaling iyon, ang Diyos ay kikilos. At tulad ng dati, ang kanyang pangako ay tutupad, hindi lamang sa Biblia kundi sa iyong sariling buhay, ngayon mismo. May mga kwento ng biyayang hindi kailanman naluluma, mga patunay na ang Diyos ay buhay at tapat sa bawat pangakong kanyang binitiwan. Tulad ni Maria, isang ina na halos mawalan ng pag-asa nang mawalan ng trabaho ang asawa at magkasakit ang panganay nilang anak. Araw-araw, umiiyak siya sa harap ng altar, hawak ang lumang Biblia na minanapan niya sa kanyang ina. Sa bawat pahina, inuulit niya ang pangako. Ang taong nagtitiwala sa iyo ay iingatan mo sa ganap na kapayapaan. Akala niya'y wala ng sagot, ngunit isang gabi habang nananalangin, naramdaman niyang parang may liwanag na dumaloy sa kanyang isipan. Hindi nagbago agad ang sitwasyon, ngunit nagbago siya. Ang dati niyang isip na puno ng takot ay napalitan ng pananampalatayang hindi matinag. Ilang linggo lang ang lumipas, nakahanap ng bagong trabaho ang kanyang asawa at gumaling ang anak. Ngunit higit sa lahat gumaling din ang kanyang kaluluwa. Ganyan kumilos ang Diyos, hindi laging sa labas kundi sa loob. Ang kanyang mga himala ay madalas nagsisimula sa isipan bago makita sa paligid. And tulad ni Elias na tumakas sa disyerto, pagod at handang sumuko. Ngunit tinawag ng Diyos sa isang mahinang tinig, hindi sa lindol, hindi sa apoy, kundi sa katahimikan. Doon niya pinalakas ang isip ni Elias, pinatibay ang loob at pinabalik sa laban. Ganoon din si Maria, hindi dumating ang Diyos sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa isang payapang bulong na nagsabing, "Huwag kang matakot, ako ang bahala." May isa pang kwento, isang binatang nagngangalang Daniel, isang guro na nawasak ang pangarap matapos mawalan ng trabaho sa gitna ng pandemya. Sa loob ng halos 2 taon, nakulong siya sa depresyon. Hindi siya makatulog, hindi makausap ang sarili. Araw-araw, paulit-ulit niyang sinasabi sa isip, wala ka ng halaga. Ngunit isang gabi, habang nakahiga sa dilim, narinig niya sa radyo ang isang mensahe. Ang Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan sa mga nagtitiwala sa Kanya. Parang may sumabog sa loob niya, isang liwanag na nagsabing, subukan mong maniwala muli. Kinabukasan, pinilit niyang bumangon, binuksan ang Biblia at binasa ang Isaiah 26:3.
Sa unang pagkakataon, umiyak siya hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. Makalipas ang ilang buwan, tinawag siyang magturo muli sa isang paaralan. Ngunit higit pa sa bagong trabaho, natagpuan niya ang bagong buhay. Ang mga ganitong kwento ay hindi katang-isip. Ito ay mga totoong patunay na ang Diyos ay kumikilos sa bawat pusong lumalapit sa Kanya. Isang matandang babae na nawalan ng asawa, ngunit araw-araw ay nagpapasalamat pa rin. Isang ama na, sa kabila ng pagkakautang, ay nakangiting sinasabi, tapat ang Diyos. Sa mga mata ng mundo, parang maliit na tagumpay, pero sa langit, ito ay mga himala. Ang mga himalang hindi nakikita ng kamera, ngunit binabago ang direksyon ng buhay. Ang Panginoon ay may kakaibang paraan ng pag-alis ng tanikala. Hindi niya ito pinupunit biglaan, kundi dahan-dahan niyang tinutunaw sa apoy ng kanyang presensya. Tulad ng bakal na unti-unting lumalambot sa ilalim ng apoy, ganoon din ang puso ng taong unti-unting binabago ng Diyos. Ang mga kwento ng pagpapalaya ay hindi laging dramatiko pero laging totoo. Sa bawat luha na bumabagsak, may kasabay na tinig mula sa langit na nagsasabing, hindi ka nag-iisa. Si Ruth, isang balo na iniwan ng lahat, ay naging patunay na ang kapayapaan ay posible kahit sa gitna ng kawalan. Nang akala niya'y katapusan na, doon nagsimula ang plano ng Diyos. Mula sa kanyang katapatan, lumitaw ang lahi na magbibigay daan kay David at sa huli kay Jesus. Ang kwento niya ay hindi lamang kasaysayan, ito ay mensahe sa atin. Kahit ang pinakamalalim na sakit ay maaaring maging daan ng katuparan ng pangako. Isipin mo rin si Pedro na 3 ulit na itinakwil si Jesus. Sa sobrang bigat ng kanyang konsensya, halos sirain siya ng sarili niyang isip. Ngunit nang siya'y muling tinawag ng Panginoon sa baybayin ng Galilea, hindi parusa ang kanyang natanggap, kundi pagpapanumbalik. Sa bawat mahal mo ba ako ng Panginoon, nabasag ang tanikala ng kahihiyan sa isipan ni Pedro. At mula noon, naging mensahero siya ng pag-asa. Ganyan kumilos ang Diyos, binabago niya ang isip ng tao upang maibalik ang layunin nito. Marami ring kwento ng pagpapalaya sa ating panahon. May mga kabataang nakawala sa bisyo matapos manalangin sa katahimikan ng gabi. May mga mag-asawang muntik nang maghiwalay ngunit pinagsama muli ng Diyos matapos sabay na magbasa ng salita. May mga taong sinuko na ang kanilang buhay dahil sa depresyon. Ngunit sa isang simpleng panalangin, naramdaman nila ang init ng presensya ng Panginoon at muling nagkaroon ng pag-asa. Hindi ito gawa ng tao, kundi gawa ng Diyos na nagmamahal ng walang hanggan. Ang mga kwento ng pagpapalaya ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi nalalayo. Siya ay Diyos na nakikialam, dumadalaw at nananatili. Kapag sinabi niyang aalisin niya ang mga tanikala sa iyong isipan, hindi lang ito para sa mga banal o matagal ng Kristiyano, ito ay para sa bawat pusong humihinga at naghahangad ng kapayapaan. Ang tanging kailangan ay isang simpleng panalangin, isang Panginoon, tulungan mo ako at ang langit ay kikilos. Kaya't kung nararamdaman mong tila ikaw na lang ang lumalaban, alalahanin mo ang mga kwentong ito. Hindi sila naiiba sa iyo. Ang Diyos na nagpalaya kay Elias, kay Ruth, kay Pedro, kay Maria at kay Daniel ay siya ring Diyos na kikilos sa iyong buhay. Baka nga ngayon, habang binabasa mo ito, ay unti-unti na niyang hinahaplos ang iyong isipan at sinasabi, Anak, tapos na ang iyong pagkakakulong, malaya ka na, sapagkat sa harap ng kanyang pag-ibig, walang tanikala ang mananatili. Ang pangakong aalisin ng Panginoon ang mga tanikala sa iyong isipan ay hindi lamang para sa pansariling kaginhawaan. Ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos, isang plano na tumatakbo sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Mula pa sa mga propeta hanggang sa mga huling aklat ng Biblia, paulit-ulit na ipinakita ng Diyos ang kanyang layunin. Palayain hindi lamang ang katawan ng tao, kundi ang isip at kaluluwa nito.
Sa Isaiah 61 verse 1, ipinahayag ang mensahe ni Jehova sa pamamagitan ng propeta. Sinugo niya ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag at ang paglaya sa mga nakakulong. Ang mga tanikalang iyon ay hindi lang bakal o pader. Ang mga iyon ay mga kasinungalingang bumibihag sa kaisipan ng tao. Mga tanikalang gawa ng takot, kasalanan at kawalan ng pananampalataya. Nang dumating si Jesus sa mundo, inangkin niya ang propesyang ito bilang katuparan. Sa sinagoga, binasa niya ang parehong talata at sinabi, "Ngayon ay natupad na ang kasulatang ito sa inyong pandinig." Sa mismong sandaling iyon, ipinahayag niya na siya ang sagot sa lahat ng tanikala, ang katotohanan na magpapalaya sa isipan ng sangkatauhan. Ang kanyang ministeryo ay hindi lamang tungkol sa pagpapagaling ng katawan, kundi sa pagbubukas ng isipan ng tao upang makita ang liwanag ng katotohanan. Kapag sinabi niyang, "Kilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo," hindi lamang niya tinutukoy ang kaalaman, kundi ang malalim na karanasan ng kanyang presensya sa loob ng ating isipan. Sa buong kasaysayan ng Israel, paulit-ulit nilang naranasan ang siklo ng pagkaalipin at paglaya. Sa bawat panahon, may tanikalang kailangang wasakin. Minsan ito ay kahirapan, minsan kasalanan, at madalas ito ay kawalan ng tiwala sa Diyos. Ngunit sa tuwing babalik sila sa Kanya, ibinabalik din ng Diyos ang kanilang kapayapaan. Ganyan din sa ating panahon ngayon. Sa bawat giyera, pandemya at krisis, nakikita natin ang paulit-ulit na tema ng Biblia. Walang tanikala ang kayang tumagal sa harap ng kapangyarihan ng Diyos. Ang mga propeta gaya ni Jeremias at Ezekiel ay nagsalita rin tungkol sa bagong puso at bagong isipan. "Aalisin ko ang pusong bato at bibigyan ko kayo ng pusong laman," sabi ng Diyos. Ngunit sa espiritual na antas, ang ibig sabihin nito ay pagbabago ng isipan mula sa isip na puno ng takot tungo sa isipan na puno ng pananampalataya. Ito ang bagong tipan ng biyaya. Ang Espiritu Santo ay mananahan sa loob ng tao upang gabayan, aliwin at linisin ang isip mula sa mga tanikala ng kasinungalingan. Sa Apokalipsis, ang huling larawan ng propesiya ay tungkol sa ganap na kalayaan, isang bagong langit at bagong lupa kung saan hindi na magkakaroon ng luha, sakit o kamatayan. Ang pangakong ito ay hindi lamang pisikal na kapahingahan, kundi mental at espiritual na kalayaan. Sa bagong kaharian ng Diyos, wala nang puwang ang mga tanikala ng pag-aalala, depression at takot. Ang bawat isip ay magiging puno ng liwanag ng presensya niya. Ang mismong mundong ito na minsan ay naging kulungan ng kasalanan ay magiging tahanan ng mga pinalayang anak ng Diyos. At habang hinihintay natin ang katuparan ng huling propesiyang iyon, nakikibahagi tayo sa plano ng Diyos dito at ngayon. Sa tuwing pumipili kang magtiwala kaysa matakot, tinutupad ng Diyos ang bahagi ng kanyang pangako. Sa tuwing pinapatawad mo ang iyong sarili o hinahayaan mong patahimikin ng kanyang salita ang iyong isip, isa na namang tanikala ang napuputol. Sa bawat panalangin, sa bawat pag-amin ng kahinaan, sa bawat pagsuko ng kontrol, ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos upang iayon ang iyong isipan sa kanyang kaisipan. Hindi ito simpleng kaginhawaan. Ito ay pakikibahagi sa dakilang propesiya ng kaligtasan. Ang bawat isip na napalaya ay patunay na malapit nang matapos ang laban ng liwanag at kadiliman. Sa mga huling araw, sinabi ni Joel na ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng laman. Ibig sabihin, darating ang panahon na ang bawat puso at isipan ay makakaranas ng direktang presensya ng Diyos. At sa bawat buhay na nagiging saksi ng kapayapaang ito, ipinapakita ng Diyos na siya ay tapat sa kanyang pangako. Mula sa mga propeta hanggang sa mga huling henerasyon, sa ngayon nakikita na natin ang mga palatandaan.
Habang lumalaganap ang kaguluhan, dumarami rin ang mga taong lumalapit sa Diyos. Habang tumitindi ang mga pagsubok, lalong lumalalim ang pananampalataya ng kanyang bayan, sapagkat ito ang sabi ng Panginoon, sa mga huling araw, yayanigin ko ang langit at lupa, ngunit ang aking mga anak ay itatatag sa kapayapaan. Ang pag-alis ng mga tanikala sa ating isipan ay hindi lamang personal na pagpapalaya, kundi paghahanda sa bagong panahon, isang panahong pinangungunahan ng katuwiran at presensya ng Diyos. Kung titingnan mo, lahat ng ito ay bahagi ng iisang layunin, na muling ibalik ang sangkatauhan sa orihinal na disenyo nito, ang isip na walang takot, pusong walang galit, kaluluwang ganap na nagtitiwala. Kapag sinasabi ng Diyos na aalisin niya ang mga tanikala, sinasabi niya ring ibabalik niya tayo sa kung sino tayo sa kanyang paningin, mga anak na malaya, mga isip na payapa, at mga kaluluwang kumikislap sa liwanag ng kanyang katotohanan. At kung minsan, tila mabagal ang katuparan ng propesiya, ngunit tandaan, ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Tulad ng sinabi sa Habakuk 2:3, bagaman tila mabagal, hintayin mo sapagkat ito ay tiyak na darating. Kaya sa tuwing nararamdaman mong bumibigat ang isip mo, alalahanin mong ikaw ay nasa gitna ng isang dakilang proseso, ang proseso ng kalayaan na pinangako ng Diyos noon pa man. Sa bawat tanikalang nababasag sa iyong buhay, isang propesyang matagal nang isinulat ang natutupad. At habang patuloy mong hinahayaan ng Diyos na linisin ang iyong kaisipan, ikaw ay nagiging buhay na patunay na ang kanyang mga pangako ay totoo, makapangyarihan at walang hanggan. Ngunit sa gitna ng lahat ng pangakong iyon, may tanong na madalas bumabalik sa puso ng tao. Kung tinanggal na ng Diyos ang mga tanikala sa aking isipan, bakit parang naroon pa rin ang bigat? Marami ang nananalangin, umiiyak, at umaasa, ngunit sa pagmulat ng umaga, naroon pa rin ang mga takot, mga pag-aalala at mga tinig ng pagdududa. Parang may salungatan sa pagitan ng pangako at ng karanasan. At sa katahimikan ng gabi, may mga pusong nagtatanong, Panginoon, nasaan ka? Hindi mo kailangang ikahiya ang ganitong mga tanong, sapagkat maging ang mga lingkod ng Diyos ay dumaan sa ganung uri ng pag-aalinlangan. Si Job, na tinawag na matuwid, ay umiyak at nagsabi, bakit tila nilimot mo ako? Si Jeremias ay halos sumuko sa bigat ng kalungkutan at si Habakuk ay umapela sa Diyos. Hanggang kailan, Panginoon, ako'y iiyak ngunit hindi mo ako dinirinig. Ang mga ito ay hindi mga taong mahina sa pananampalataya. Sila ay mga taong marunong maging totoo sa harap ng Diyos. Sa bawat pagdududa nila, doon lalo silang nilapitan ng Panginoon. Kapag tila hindi mo maramdaman ng Diyos, hindi ibig sabihin na siya'y wala. Ang katahimikan ng langit ay hindi tanda ng kawalan niya, kundi paanyaya upang mas lalong lumalim ang iyong pagtitiwala. Ang pananampalataya ay hindi palaging maramdaman. Minsan, ito ay desisyong maniwala kahit walang nararamdaman, desisyong magtiwala kahit hindi malinaw ang daan, sapagkat ang tunay na kalayaan ay hindi laging agad na nararanasan sa labas, kundi unti-unting tumutubo sa loob. Tingnan mo si Abraham, ilang taon siyang nangako ang Diyos ng anak, ngunit halos 20 taon siyang naghintay bago natupad ang pangako. Sa bawat taon ng paghihintay, may pagdududa, may luha, may pagkadismaya, ngunit kahit bumigat ang loob, hindi niya sinukuan ng Diyos. At nang dumating ang katuparan, hindi lang anak ang kanyang natanggap, natutunan din niyang magtiwala sa Diyos kahit walang nakikitang resulta. Ganon din ang nais ng Panginoon sa atin, hindi lang kalayaan sa isip, kundi pagtitiwalang mas matatag kaysa sa pagdududa. May mga panahon na tila mas tumitindi ang mga tanikala sa halip na maputol. Dumadating ang mga araw na parang bumabalik ang dating takot o lungkot at iniisip mo, siguro hindi talaga ako pinalaya. Ngunit alalahanin mo, ang proseso ng pagpapalaya ay hindi isang iglap.
Tulad ng gintong nililinis sa apoy, ganoon din ang isip na binabago ng Diyos. Unti-unting pinapainit, pinadadaanan sa apoy upang matanggal ang lahat ng dumi. Hindi mo man nakikita agad ang resulta, pero ang Diyos ay gumagalaw sa mga lugar na hindi mo napapansin. Ang mga delay ng Diyos ay hindi pagkabigo, kundi bahagi ng kanyang proseso ng pagtuturo. Kapag tila walang sagot, gusto niya munang matutunan mong manahimik. Kapag tila walang pagbabago, gusto niya munang matutunan mong magtiwala kahit walang ebidensya, sapagkat ang pananampalataya ay hindi tungkol sa bilis ng Diyos, kundi sa katiyakan ng kanyang salita. Ang pangitain ay para sa takdang panahon, sabi ni Habakuk. Bagaman tila mabagal, hintayin mo sapagkat ito ay tiyak na darating. Ang bawat luha, bawat gabi ng pagdududa ay binibilang ng Diyos. Hindi niya pinababayaan ang iyong isip na mag-isa sa laban. Kapag hindi mo siya maramdaman, siya ang mas malapit. Kapag tila wala siyang sinasabi, siya ay mas abala sa paggawa. Ang katahimikan niya ay hindi kawalan, kundi pagtitiwala na kaya mo nang lumakad sa pananampalataya. Tulad ng isang ama na humihinto sa paghawak sa kamay ng anak upang matutong maglakad, ganun din ang Diyos. Hindi dahil iniwan ka, kundi dahil gusto niyang palakasin ka. Marahil tinanong mo na rin, kung ang Diyos ay nag-aalis ng tanikala, bakit may mga nananatiling sugat sa isip ko? Sapagkat may mga sugat na hindi kailangang burahin, kundi gamutin. Ang mga sugat na iyon ang magiging patutuo ng kanyang kabutihan. Tulad ng mga pilat ni Jesus sa kanyang kamay, hindi ito tinanggal ng Ama kahit siya'y nabuhay na muli, sapagkat iyon ang patunay ng kaligtasan. Sa parehong paraan, ang iyong mga sugat ay magiging patunay ng kanyang kagalingan. Kapag nagdududa ka kung totoo ba ang kalayaan, alalahanin mong hindi ang iyong pakiramdam ang sukatan ng katotohanan. Ang salita ng Diyos ang iyong batayan. Kung sinabi niyang, ikaw ay aking pinalaya, maniwala ka kahit hindi mo pa nararamdaman. Ang pananampalataya ay pagtanggap ng katotohanang hindi pa nakikita. Kapag pinili mong paniwalaan iyon araw-araw, unti-unting sumasabay ang iyong isipan sa realidad ng langit. Tandaan mo rin, may kaaway na gustong ibalik ang iyong isip sa dating tanikala. Gagamit siya ng mga alaala, mga takot, at mga kasinungalingan upang manliit ka muli. Ngunit huwag mong hayaan. Tuwing bumabalik ang tinig ng takot, sagutin mo ito ng salita ng Diyos. Hindi ako binigyan ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at malinaw na pag-iisip. Sa bawat pagbigkas mo ng katotohanan, nababasag ang mga tanikala. Kung minsan, hindi mo kailangang maramdaman ang kalayaan upang maranasan ito. Kailangan mo lamang magtiwala na ginagawa ito ng Diyos kahit hindi mo nakikita. Tulad ng bining itinanim sa lupa, hindi mo alam kung kailan ito tutubo, pero tiyak na tutubo ito sa tamang oras. Kaya huwag mong hatulan ang sarili mo batay sa nararamdaman mo ngayon. Ang Diyos ay kumikilos kahit sa mga sandaling tila walang nangyayari. At sa dulo ng lahat ng pagdududa, mauunawaan mo, ang kalayaan ay hindi isang damdamin, kundi isang katotohanan. Hindi ito nakabatay sa kung gaano kagaan ang pakiramdam mo, kundi sa kung gaano katatag ang pangako ng Diyos. Kaya kahit may mga araw na bumibigat ang loob, ipaalala mo sa sarili mo, ako ay pinalaya na. Sapagkat sa bawat pagbangon mo sa kabila ng pagod, sa bawat panalangin mo sa gitna ng katahimikan, at sa bawat pagtanggi mong sumuko, pinapatunayan ng Diyos na totoo ang kanyang salita, na walang tanikala ang kayang manatili sa isipan ng taong patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Ngayon ay panahon na upang isabuhay mo ang pangakong iyon, hindi lamang bilang aral na narinig, kundi bilang katotohanan ng iyong mararanasan araw-araw. Ang sabi ng Diyos sa Isaiah 26:3, ang taong matatag ang pag-iisip ay iingatan mo sa ganap na kapayapaan sapagkat sa iyo siya nagtitiwala.
Ito na ang sandali upang gawing buhay ang salitang iyon sa iyong sariling paglalakbay. Hindi ito teorya o magandang kasabihan. Ito ay gabay para sa bawat araw ng iyong buhay. Ang Diyos ay hindi lamang nagbigay ng kapayapaan. Siya mismo ang kapayapaan. Upang maranasan ang kalayaang ito sa iyong isipan, kailangan mong simulan sa isang desisyon. Ang desisyong ibigay sa Diyos ang kontrol ng iyong isip. Sa bawat paggising mo, bago pa man salakayin ng mga alalahanin ang iyong kaisipan, sabihin mo, Panginoon, Ikaw ang maghari sa aking isip ngayon. Ang unang sandali ng umaga ay sagrado. Dito mo ipinagkakatiwala kung sino ang mamumuno sa iyong araw, ang takot o ang tiwala. Kapag pinili mong magtiwala, binubuksan mo ang pintuan ng kapayapaan. Gawin mong ugali ang pagdeklara ng pangako ng Diyos. Sabihin mo sa iyong sarili araw-araw, Ako ay pinalaya na. Ang Diyos ang aking tagapagtanggol. Wala akong dapat ikatakot. Kapag paulit-ulit mong sinasabi ang katotohanan, unti-unting nasasanay ang iyong isip na tanggihan ang kasinungalingan. Ang pananalita ay parang binhi. Kapag itinanim mo ito araw-araw, tutubo ito bilang pananampalataya. Kapag sinasabi mo ang pangako ng Diyos kahit hindi mo pa nararamdaman, pinapalakas mo ang iyong espiritu laban sa tanikala ng pag-aalala. Sa tuwing mararamdaman mong muling bumibigat ang isip mo, huminto ka sandali. Huminga ng malalim at sabihin sa sarili, hindi ko kailangang kontrolin ang lahat. Nasa kamay ng Diyos ang lahat. Sa halip na hayaang maghari ang takot, palitan mo ito ng panalangin. Ang bawat kaba ay paanyaya upang manalangin, hindi upang sumuko. Kung dati agad kang natataranta sa tuwing may problema, ngayon turuan mong tumahimik ang sarili mo sa harap ng Diyos, sapagkat sa katahimikan, mas malinaw mong maririnig ang kanyang tinig. Maglaan ng sandaling oras araw-araw para sa salita ng Diyos. Hindi mo kailangang magbasa ng marami. Sapat na ang isang talatang uulitin mo sa buong araw. Halimbawa, ang Panginoon ang aking pastol, wala akong kakapusan. Ulitin mo ito hanggang maramdaman mong sumasabay ang tibok ng puso mo sa salita niya. Ang Biblia ay hindi lamang aklat. Ito ay gamot para sa isip na sugatan. Kapag hinayaan mong pumasok ang kanyang mga salita, unti-unti nitong tinatanggal ang mga lason ng negatibong kaisipan. Sa mga sandaling ikaw ay pinanghihinaan, alalahanin mong ang kapayapaan ay hindi kawalan ng problema, kundi presensya ng Diyos sa gitna ng problema. Kapag dumating ang tukso na mag-alala, palitan mo ito ng pasasalamat. Sabihin mo, Salamat Panginoon, dahil kahit hindi ko alam ang mangyayari, alam kong may plano ka. Ang pasasalamat ay sandata laban sa tanikala ng pagdududa. Kapag natutunan mong magpasalamat kahit walang dahilan, nagiging imposible para sa takot na maghari sa iyong isip. Isa pang hakbang ay ang pagpili kung sino at ano ang pinakikinggan mo. Bantayan mo ang mga tinig na pumapasok sa iyong isipan, mga tao, balita o mensaheng nagdudulot ng pangamba. Ang isipan ay parang hardin. Kung anong binhi ang itinanim mo, iyon ang tutubo. Kaya't punuin mo ito ng mga salitang nagbibigay buhay. Makinig sa mga awiting nagpapalakas ng pananampalataya, kausapin ang mga taong nag-aangat ng loob, at umiwas sa mga negatibong tinig na bumabagsak sa iyong espiritu. Ang kalayaan ng isip ay nasusustentuhan sa tamang pagpili ng kung ano ang iyong pinakikinggan. Huwag mo ring kalimutang isama ang iyong katawan sa proseso. Ang pag-aalaga sa katawan ay bahagi ng pag-aalaga sa isip. Magpahinga, huminga ng sariwang hangin, maglakad at magpasalamat sa bawat bagong araw. Kapag pagod ang katawan, humihina ang isip. Ngunit kapag natutunan mong magpahinga sa presensya ng Diyos, nagkakaroon ng balanse ang iyong buong pagkatao. Sa mga sandaling bumabalik ang pagdududa, huwag mong labanan sa pamamagitan ng galit o takot. Harapin mo ito sa liwanag ng katotohanan. Sabihin mo,
Oo, nakaramdam ako ng takot pero hindi ito maghahari sa akin sapagkat ang Diyos ay kasama ko. Ipaalala mo sa iyong sarili na ang kalayaan ay hindi kawalan ng laban, kundi panalo sa gitna ng laban. Ang tunay na tagumpay ay hindi kapag wala ka ng takot, kundi kapag kaya mong magtiwala sa Diyos kahit may takot pa rin. Subukan mong gumawa ng isang simpleng hakbang sa bawat araw. Bago matulog, ilista mo ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo sa Diyos. Maaari itong maliit na bagay, isang ngiti, isang tawag, o ang mismong hininga mo. Sa paggawa nito, binabago mo ang direksyon ng iyong isip mula sa kawalan tungo sa kasaganaan. Ang pasasalamat ay pintuan ng kalayaan. Sa wakas, huwag mong kalimutan ang kapangyarihan ng pagsuko. Ang totoong kalayaan ay hindi galing sa pagsisikap mong kontrolin ang lahat, kundi sa pagsuko mo sa kamay ng Diyos. Kapag sinasabi mong, Panginoon, gawin mo ang nais mo sa akin, doon nagsisimula ang tunay na kapayapaan. Ang pagsuko ay hindi pagkatalo, ito ay tagumpay na ibinibigay sa mga nagtitiwala. Sa bawat luha, sa bawat paghinga ng pananampalataya, unti-unting tinatanggal ng Diyos ang bawat tanikala na natitira sa iyong isipan. At habang nagpapatuloy ka sa prosesong ito, tandaan mo, ang bawat araw ng paglalakad kasama ang Diyos ay isang hakbang palayo sa tanikala at isang hakbang palapit sa kalayaan. Kapag pinili mong magtiwala ngayon, bukas ay mas magaan. Kapag pinili mong magpasalamat ngayon, bukas ay mas maliwanag. At kapag pinili mong sumuko ngayon, bukas ay mas malaya. Sapagkat ang Diyos na nag-alis ng tanikala noon ay siya ring Diyos na patuloy na gumagawa sa iyong buhay ngayon hanggang sa tuluyan mong maranasan ang kapayapaang walang hanggan sa kanyang presensya. Ngayon ay dumating na ang sandali ng pagkilos. Ang oras na hindi ka lamang makikinig, kundi tatayo sa pananampalataya. Huwag mo nang hayaang lumipas ang sandaling ito na walang pagbabago. Ang Diyos ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso at sinasabi, Anak, ito na ang oras ng iyong kalayaan. Hindi mo kailangang hintayin ang perpektong pagkakataon o mas maayos na pakiramdam. Ang sandaling ito mismo ang hinirang ng Diyos para alisin ang mga tanikala sa iyong isipan. Kaya itigil mo muna ang lahat, huminga ng malalim at ilapit ang iyong puso sa Kanya. Isara mo ang iyong mga mata at hayaang manahimik ang paligid. Sa bawat paghinga mo, isipin mong ang bawat alalahanin ay unti-unting inaalis ng Panginoon. Ang mga tinig ng pag-aalala, ng pagkabigo, ng kahapon, lahat ay unti-unting natutunaw sa liwanag ng kanyang presensya. Sabihin mo sa sarili mo, Panginoon, binibigay ko sa iyo ang aking isip. Linisin mo ito, palayain mo ito, at punuin ng iyong kapayapaan. Ang mga salitang yan, kapag sinabi ng may paniniwala, ay may kapangyarihang magbukas ng langit sa iyong buhay. Hindi ka nag-iisa sa panalangin ito. Libu-libong kaluluwa ang nakikinig sa parehong mensahe ngayon. Mga taong tulad mo ay naghahanap ng kapayapaan at kalayaan. At sa bawat isa sa kanila, ang Diyos ay gumagawa ng himala. Ang kanyang espiritu ay kumikilos sabay-sabay sa lahat ng pusong nananampalataya. Kaya habang sinasabi mo ang mga salitang ito, isipin mong may libu-libong tinig na umaalingaw-ngaw kasama mo. Ako ay pinalaya ng Panginoon. Ito ang sandaling nagkakaisa ang mga anak ng Diyos, hindi sa lugar, kundi sa pananampalataya. Ngayon, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong ulo o sa iyong dibdib bilang tanda ng pagsuko. Sabihin mo sa katahimikan, Panginoon, sa iyo ko ibinibigay ang lahat ng takot, ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng tanikalang matagal kong pinasan. Hindi ko na kayang dalhin mag-isa, kayo na po ang maghari sa aking isip. Habang binibigkas mo ito, isipin mong tinatanggal ng Diyos ang bawat tanikala, isa-isa. Ang kanyang mga kamay ay maamo, ngunit makapangyarihan. Hinahaplos niya ang iyong isipan, binubura ang mga alaala ng sakit at pinapalitan ng liwanag ang bawat anino ng takot. Kung may mga bagay kang matagal nang tinatago,
mga sugat, galit, pagkabigo. Ito na ang oras upang ilabas mo ito sa harap ng Diyos. Hindi siya natatakot sa iyong mga luha. Hindi siya lumalayo sa iyong kahinaan. Sa halip, sa bawat patak ng luha mo, siya'y mas lalong lumalapit. Sabihin mo sa Kanya ngayon, Panginoon, ito ang lahat ng aking bigat, kayo na po ang bahala. At sa mismong sandaling iyon, mararamdaman mong unti-unting lumuluwag ang dibdib mo. Sapagkat kapag ang puso ay nagsimulang magtiwala, ang isip ay nagsisimulang lumaya. Tingnan mo ang paligid mo. Baka mag-isa kang nakikinig ngayon, ngunit hindi ka kailanman nag-iisa sa espiritu. Ang Diyos ay nasa tabi mo. Ang mga salita niya ay bumabalot sa iyo tulad ng yakap ng ama sa anak. At sa bawat taong nakikinig ngayon, may isang alon ng kalayaan na lumalaganap, isang himig ng biyaya na bumabasag sa mga tanikala ng takot at kalungkutan. Ito ang kilusan ng Diyos sa panahon natin, ang ibalik ang kapayapaan sa isip ng Kanyang mga anak. Kaya't ngayon, habang nananahimik ka, hayaang bumigkas ang iyong puso ng panalangin. Panginoon, gawin mong bagong muli ang aking isip. Palitan mo ng kapayapaan ang kaguluhan, ng pag-asa ang pangamba, ng liwanag ang dilim. Tulungan mo akong makita ang sarili ko gaya ng nakikita mo, malaya, minamahal at pinatawad. Ang panalangin iyan ay hindi maliit. Sa harap ng langit, ito ay deklarasyon ng tagumpay. Ngayon, tawagin mong sumama sa panalangin ito ang iba. Maaaring may kaibigan o kapamilya kang alam mong pinahihirapan ng sariling isipan. Ipadala mo sa kanila ang mensaheng ito, hindi bilang palabas, kundi bilang paanyaya. Sabihin mo sa kanila, halika, makinig tayo. Ang Diyos ay may gustong sabihin. Sa ganitong paraan, hindi mo lang tinatanggap ang kalayaan. Ikaw mismo ay nagiging daluyan ng kalayaan para sa iba. At kung nais mong patutuhanan ang iyong pananampalataya ngayon, gawin mo itong hayagan. Sa iyong puso o kahit sa mga komento, sabihin mo, ako ay pinalaya na ng Panginoon. Ang simpleng deklarasyong ito ay hindi lamang salita, ito ay patutuo ng panibagong simula. Kapag binigkas mo ito, pinatitibay mo sa langit at lupa na ikaw ay kabilang sa mga tinubos, sa mga anak na pinalaya ng Diyos, mula sa tanikala ng pag-aalala at takot. Huwag mo ring hayaang matapos dito ang sandaling ito. Ipagpatuloy mo ang pananalangin kahit matapos ang video, kahit matapos ang gabi. Sa bawat oras na maalala mo ang mga pangakong ito, ulitin mo sa iyong sarili, ako ay malaya sapagkat kasama ko ang Panginoon. Ito ang panawagan ng Espiritu sa iyo ngayon. Isang tawag hindi lamang upang makinig, kundi upang lumakad sa katotohanan. Ang araw na ito ay hindi isang karaniwang araw. Ito ay araw ng iyong kalayaan. Kaya huwag mong palampasin. Buksan mo ang iyong puso, itaas mo ang iyong pananampalataya at tanggapin mo ang kapayapaang ipinangako ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sapagkat sa oras na ito, habang sinasabi mo ang oo, Panginoon, ang langit ay nagagalak dahil ang tanikala ng iyong isipan ay tuluyang naputol. Isara mo ngayon ang iyong mga mata. Huwag kang matakot sa katahimikan, sapagkat sa katahimikan naroon ang tinig ng Diyos. Ilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso at sa bawat tibok nito, alalahanin mo, buhay ka dahil may layunin pa ang Diyos para sa iyo. Hinga ka ng malalim at sabayan mo ako sa panalangin ito. Isang panalangin ng kalayaan, ng kapayapaan at ng ganap na tiwala sa Panginoon. Ama naming nasa langit, lumalapit kami ngayon sa iyo ng may pusong mapagpakumbaba. Salamat sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na ikaw lamang ang makapag-aalis ng mga tanikala sa aming isipan. Salamat sa iyong liwanag na nagtataboy sa bawat dilim ng pagdududa at takot. Ngayon, Panginoon, itinaas namin sa iyo ang lahat ng bigat na nasa loob namin. Ang bawat isipang nakagapos ng pag-aalala, ang bawat sugat ng nakaraan, ang bawat tinig ng kahihiyan, lahat ng ito ay aming inilalapag sa paanan mo. Panginoon, linisin mo kami. Hugasan mo ng iyong dugo ang aming mga isip at puso.
Tulad ng sinabi mo sa iyong salita, ang katotohanan ang magpapalaya sa amin, kaya't ngayon ay tinatanggap namin ang kalayaang iyon. Sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang bawat tanikala ng takot, depresyon at kalungkutan. Lahat ng kasinungalingang nagsasabing kami walang halaga, lahat ng tinig na nagdadala ng pagdududa ay pinapatahimik namin ngayon sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Sapagkat sa iyo lamang, Panginoon, may tunay na kapayapaan. Ama, ipagkaloob mo ang iyong Espiritu Santo sa bawat pusong nakikinig ngayon. Pumasok ka sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga silid, sa kanilang mga puso, at baguhin mo ang hangin sa paligid nila. Palitan mo ng kapayapaan ang takot, ng pag-asa ang pagkalito, ng liwanag ang kadiliman. Hayaan mong maramdaman nila ngayon ang iyong yakap, isang yakap na hindi kailanman bumibitaw. Panginoon, dinadalangin namin ang mga nagdurusa sa katahimikan ng kanilang isip, yung mga hindi makatulog sa gabi dahil sa bigat ng mga iniisip. Yakapin mo sila ngayon. Hayaan mong bumaba ang iyong kapayapaan tulad ng ulan na marahang bumabagsak sa tuyong lupa. Gisingin mo silang may bagong lakas, bagong pag-asa at bagong pananampalataya. Huwag mo silang hayaang muling bumalik sa kulungan ng takot, kundi ituro mo sa kanila ang daan ng kapayapaan sa bawat araw. Dinadalangin din namin, Ama, ang bawat pamilya na nagkakawatak-watak dahil sa pag-aalala at pagkabigo. Ibalik mo ang pagkakaisa. Ang bawat magulang na pagod na, palakasin mo. Ang bawat anak na naliligaw, dalhin mo pabalik. Ang bawat tahanang puno ng takot, palitan mo ng pag-ibig. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, na kung saan may pag-ibig, walang lugar ang takot. Kaya't ngayon, pinapapasok namin ang iyong pag-ibig sa aming mga puso. Panginoon, sa mga may karamdaman, hipuin mo sila ngayon. Hindi lamang sa kanilang katawan, kundi lalo na sa kanilang isipan. Alisin mo ang takot sa mga salitang wala ng pag-asa at palitan mo ng katiyakan na ikaw ay Diyos ng kagalingan. Sa bawat may sugatang damdamin, iparamdam mong hindi pa huli ang lahat. Sapagkat habang may buhay, may pagkakataon pang maranasan ang iyong kabutihan. At sa mga pagod na sa laban, Ama, hayaan mong maramdaman nila na hindi nila kailangang lumaban mag-isa. Ikaw ang kanilang sandigan. Sa bawat luha na bumabagsak, hayaan mong iyon ay maging binhi ng bagong pag-asa, sapagkat ang bawat luha na iniaalay sa iyo ay hindi kailanman nasasayang. Lahat ng iyon ay binibilang mo, at sa tamang panahon magiging bunga ng kagalakan. Panginoon, sa oras na ito aming dinideklara na kami ay pinalaya na. Ang aming isipan ay hindi na teritoryo ng kaaway, kundi tahanan ng iyong espiritu. Ang aming mga alaala ay hindi na sugat ng kahapon, kundi patotoo ng iyong kabutihan. Ang aming kinabukasan ay hindi na banta, kundi pangako ng iyong katapatan, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat noon, ngayon at magpakailanman. At ngayon, Ama, itinataas namin ang aming mga tinig sa pagkakaisa. Sinasabi naming lahat, kami ay malaya sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay naming pinaniniwalaan na ang iyong kapangyarihan ay kumikilos ngayon sa aming mga isip, sa aming pamilya, sa aming tahanan, sa aming bansa. Ang iyong liwanag ay sumisikat at walang kadiliman ang makapipigil dito. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat sa iyong katapatan. Salamat sa kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Itinatak namin sa aming puso ang iyong mga salita. Ang taong nagtitiwala sa akin ay iingatan ko sa ganap na kapayapaan. Tinatanggap namin ang pangakong ito ngayon sa pangalan ni Jesus. At ngayon, habang nakapikit ka pa rin, hayaan mong bumigkas ang iyong puso ng huling pananalig. Aming Diyos, kami ay nananampalataya, kami ay malaya na, kami ay ayo, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung ikaw ay nananalangin ngayon, sabihin sa iyong puso, ako ay naniniwala
Ako ay pinalaya. At kung kaya mo, isulat ito. Isang simpleng Amen, ako ay malaya bilang patutuo ng iyong pananampalataya. Sapagkat sa mismong sandaling ito, ang langit ay nagagalak at ang Diyos ay nakangiti dahil isang kaluluwa na naman ang tuluyang lumaya sa kanyang presensya. Tahimik ka muna ngayon, damhin mo ang kapayapaang bumabalot sa paligid. Ang presensya ng Diyos ay naririyan pa rin, banayad ngunit matatag, parang malamig na simoy na dumadampi sa iyong mukha matapos ang mahabang bagyo. Hindi ka kailangang magmadali, ito ang sandali ng paghinga, ng pahinga, ng pag-asa. Sapagkat matapos ang panalangin at pagluha, dumarating ang tinig ng Diyos na bumubulong, "Anak, ako'y kasama mo pa rin." Ang Panginoon ay Diyos na hindi nagsasawang umaliw. Hindi niya hinahayaan na matapos ang kanyang mga salita sa gitna ng unos, lagi siyang nag-iiwan ng katahimikan upang ipaalala sa iyo na tapos na ang laban, na siya na ang kumilos. Sa bawat bahagi ng iyong buhay na minsan ay tila sira, siya ngayon ay tahimik na nag-aayos. At habang ginagawa niya ito, gusto niyang maramdaman mong ligtas ka sa kanyang mga kamay. Ang bawat luha mong bumagsak ay hindi na sayang. Ito'y naging binhi ng bagong pag-asa. Tingnan mo ang iyong sarili ngayon. Maaaring pagod pa rin, ngunit iba na. Ang mga mata mong puno ng luha ay nakakita ng liwanag. Ang dibdib mong puno ng bigat ay nakahinga na ng maluwag. Sapagkat ang Diyos na iyong tinawag ay sumagot, hindi sa sigaw ng kulog, kundi sa mahinhing tinig ng kapayapaan. Ang kanyang tugon ay hindi palaging milagro na nakikita, kundi pagbabago sa loob ng iyong puso. At doon mismo, sa katahimikan ng iyong isip, nangyari ang himala, ikaw ay payapa. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Sa tuwing tila nawawala ang direksyon, alalahanin mo ang kanyang sinabi, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manghihina sapagkat ako ang iyong Diyos." Isaias 41:10. Hindi siya kailanman nagsinungaling sa kanyang mga anak. Kung nangako siyang iingatan ka, panatilihin mo iyon sa iyong isip. Ang mga salita niya ay hindi kailanman nabubura ng panahon. Kahit pa magbago ang lahat sa paligid, siya ay Diyos na hindi nagkukulang at hindi lumilimot. Marahil may mga bahagi ng iyong buhay na tila hindi pa rin malinaw, ngunit huwag mong hayaang nakawin ng pag-aalala ang kapayapaang natanggap mo ngayon. Tandaan mo ang sinabi niya sa Jeremias 29:11, "Sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa iyo, mga planong hindi upang saktan ka, kundi upang bigyan ka ng pag-asa at magandang kinabukasan." Ang Diyos ay may plano. Hindi mo man ito makita ngayon, ngunit tiyak na gumagalaw siya sa likod ng mga bagay na hindi mo nauunawaan. Kapag muling pumasok ang mga tanikala ng takot o pagdududa, alalahanin mong hindi ka na ang dati. Ang iyong isip ay hindi na alipin ng mga tinig ng pangamba. Ikaw ay pinalaya na ng Panginoon, at ang kalayaang ito ay hindi pansamantala. Ito ay panghabang buhay na regalo. Kapag sinubukan ng mundo na basagin ang iyong kapayapaan, bumalik ka lang sa presensya ng Diyos. Tumahimik, manalangin, at alalahanin kung sino siya. Sapagkat ang sino mang nakayakap sa pangako ng Diyos ay laging makakatagpo ng kapahingahan, gaano man kalaki ang unos. Ngayon, isipin mo ang mga bagay na minsang nagpabigat sa iyong isip, mga tao, alaala, pagkakamali, pangarap na tila nawala. Ibigay mong muli ang lahat ng iyon sa Diyos. Sabihin mo sa iyong puso, "Panginoon, hawak mo na ito." At maririnig mo sa kaluluwa mo ang sagot niya, "Oo, anak, hawak ko na." Sapagkat wala kang hawak na mas mabigat kaysa sa kayang dalhin ng Diyos. Ang kamay niya ay hindi napapagod at ang puso niya ay laging handang umalalay. Hayaan mong bumalik ang ngiti sa iyong labi, hindi dahil tapos na ang lahat ng problema, kundi dahil alam mong kasama mo ang Diyos sa bawat hakbang. Ang kapayapaan na kanyang ibinigay ay hindi tulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ito ay kapayapaang hindi nababasag ng unos.
Tulad ng sabi ni Jesus sa Juan 4:27, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Huwag kayong mabalisa ni matakot." Ito ang pangako niya at ito ang pundasyon ng iyong bagong paglalakbay. Kaya ngayon, tumingin ka sa bukas ng may pag-asa. Huwag mong hayaang ibalik ng mga takot ng kahapon ang tanikala sa iyong isipan. Ang Diyos ay may bagong simula para sa iyo. Isang buhay na puno ng liwanag, lakas at kapayapaan. Ang iyong mga panalangin ay narinig at ang iyong puso ay nakatagpo ng tahanan sa presensya niya. Sa bawat umagang darating, sabihin mo sa iyong sarili, "Ang Diyos ay tapat, ako ay ligtas, ako ay malaya." At sa bawat araw na lilipas, hayaan mong mag-ugat sa iyong puso ang tatlong salitang ito: pag-asa, pananampalataya, at pag-ibig. Sapagkat sa mga salitang ito nananatili ang kapangyarihan ng Diyos. Ang pag-asa ang magpapatuloy sa iyo, ang pananampalataya ang magpapatatag sa iyo, at ang pag-ibig ang magpapaalala na hindi ka kailanman nag-iisa. Kung gaano siya tapat kahapon, ganoon siya katapat ngayon, at magiging ganoon pa rin siya bukas. Kaya't huminga ka ng malalim, ngumiti, at hayaang manahimik ang iyong kaluluwa sa kanyang mga bisig, sapagkat ikaw ay nasa mga kamay ng Diyos na kailanman ay hindi bibitaw. Ngayon ay dumating na tayo sa dulo ng mensaheng ito, ngunit sa katotohanan, ito ay simula pa lamang ng bagong kabanata sa iyong buhay. Ngayong narinig mo ang salita ng Diyos, ngayong naramdaman mo ang kanyang presensya, huwag mo nang hayaang bumalik ka sa mga tanikala ng kahapon. Ang Diyos ay nagsalita at ang kanyang mga salita ay buhay. Ang kanyang pangako ay malinaw. Ang taong nagtitiwala sa akin ay iingatan ko sa ganap na kapayapaan. Iyan ang pundasyon ng lahat ng narinig mo ngayon, ang kapayapaang walang hanggan, hindi galing sa mundo kundi sa Diyos mismo. Ngayong araw, nakita natin na ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng kalayaan. Siya mismo ang kalayaan. Ang mga tanikala ng takot, pagdududa at kawalan ng pag-asa ay wala ng kapangyarihan sa iyo. Ang mga sugat ng kahapon ay hindi na kayang diktahan ang iyong kinabukasan. Dahil sa bawat panalangin, sa bawat luha at sa bawat pagsuko mo kanina, gumalaw ang langit sa iyong pabor. Ang Diyos ay gumawa ng bago sa iyong isipan, sa iyong puso at sa iyong espiritu. Ang kanyang pangako ay nagsimulang maging totoo sa iyo. Hindi bukas, hindi balang araw, kundi ngayon mismo. Huwag mong kalimutan, ang Panginoon ay Diyos ng katapatan. Kung tinupad niya ang kanyang mga pangako kay Abraham, kay David at kay Maria, tutuparin din niya ang kanyang pangako sa iyo. Sa mga darating na araw, maaaring bumalik ang mga pagsubok, ngunit hindi na ikaw ang dating ikaw. Sapagkat ngayon, dala mo na ang liwanag ng katotohanan na ikaw ay pinalaya na. Tuwing mararamdaman mong bumibigat ang loob mo, alalahanin mo ang gabing ito. Ang sandaling naramdaman mong ang Diyos ay tunay na kasama mo. Ang iyong paglalakbay ay hindi natatapos dito. Nagsisimula pa lang ito. Sa bawat araw na dumarating, piliin mong ipamuhay ang kalayaan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Bumangon tuwing umaga na may pasasalamat. Ipagpatuloy ang pananalangin kahit tahimik. Ibigin mo ang iyong sarili gaya ng pag-ibig ng Diyos sa iyo, buo, totoo at walang kondisyon. At higit sa lahat, ibahagi mo sa iba ang liwanag na natanggap mo ngayon. Marami pa ring kaluluwang bihag ng takot at pagdududa. Marahil ikaw ang gagamitin ng Diyos upang ipaalala sa kanila na may pag-asa pa. Kaya ngayon, habang nakikinig ka pa, hayaan mong marinig ng iyong puso ang huling mensahe ng Diyos para sa iyo. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Ang mga salitang iyan ay dapat mong panghawakan. Kapag tila tahimik ang langit, kapag tila malayo ang liwanag, tandaan mong siya ay malapit. Mas malapit kaysa sa bawat hininga. Sa bawat pagsubok, sa bawat luha, at sa bawat pagngiti mong muling natutunan, kasama mo siya. At sa mga sandaling hindi mo na kayang magpatuloy,
Siya mismo ang magdadala sa iyo. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, huwag mong itago. Ibahagi mo ito sa iba, sa kaibigang nangangailangan ng pag-asa, sa kapamilyang pagod, sa sinumang tila nawala ng direksyon. Hayaan mong maging daan ka ng pagpapala gaya ng pag-abot ng Diyos sa iyo ngayon. At kung gusto mong patuloy na makasama sa ganitong mga sandaling puno ng pananampalataya, inaanyayahan kitang maging bahagi ng ating komunidad ng panalangin. Mag-subscribe ka, pindutin ang kampana at manatiling konektado sa mga susunod na mensahe ng pag-asa na magpapatibay sa iyong espiritu. Isulat mo rin sa mga komento ang isang deklarasyon ng pananampalataya. Sabihin mo, ako ay malaya, ako ay pinagaling, ako ay tinubos ng Diyos. Ang simpleng mga salitang ito ay patutuo sa iyong kalayaan at paalala sa iba na may Diyos na tapat pa ring gumagawa ng himala. Kapag nakita ng iba ang iyong komento, maaaring iyon ang mismong salita na magpapalaya rin sa kanila. At bago mo isara ang video o pahinang ito, huminga ka ng malalim at ngumiti. Sapagkat hindi aksidente na narinig mo ang mensaheng ito ngayon. Ito ay plano ng Diyos, isang paalala na hindi ka nakalimutan na may dahilan ng lahat ng nangyari at na may bagong simula na nakalaan para sa iyo. Kaya't lumakad ka ngayon sa kapayapaan, sa pag-asa at sa tiwala. Ang Diyos ay kasama mo ngayon at magpakailanman. Kaya't ipahayag mo ito ng may buong puso. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay malaya. Ako ay pag-aari ng kanyang pangako. At sa pag-alis mo ngayon, dala mo ang kanyang liwanag, isang liwanag na hindi kailanman mapapatay dahil ito ay apoy ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Hanggang sa muli nating pagkikita, manatili ka sa kanyang kapayapaan at tandaan, ang Panginoon ay tapat magpakailanman.